Tuwing alas 3 ng madaling araw, palaging may umuwi sa amin. Hindi siya kumakatok. Hindi rin siya nagsasalita. Pero ramdam naming lahat ang pagdating niya. Una ko itong napansin 1 linggo matapos mamatay ang tatay ko. Tahimik ang bahay tuwing gabi, ako, ang nanay ko, at ang nakababata kong kapatid na si Lila. Sanay na kami sa lungkot at sa tunog ng orasan sa sala. Pero isang gabi, eksaktong 3 oras, may narinig akong pagbukas ng pinto. Hindi malakas, parang sinadya para hindi kami magising. Kasunod noon, ang mabagal na yabag ng paa papasok sa bahay. Isang hakbang. Tapos hinto. Isa pa. Tapos hinto. Parang may nag-aalinlangan kung papasok ba o hindi. Akala ko panaginip lang. Hanggang sa narinig ko ang mahinang kaluskos sa kusina, parang may humihila ng silya. Hindi ako bumangon. Pinikit ko ang mata ko at nagdasal. Kinabukasan, tinanong ko ang nanay ko, "Maumuwi ka ba kagabi ng madaling araw?" Namuti ang mukha niya, hindi, sagot niya. "Bakit mo natanong?" Hindi ko na itinuloy, pero kinagabihan, bumalik na naman ang tunog, eksaktong alas 3, mas malinaw na ngayon. Rinig ko ang pagbukas ng pintuan, ang pag-alis ng tsinelas, at ang paglakad papunta sa sala. Ang mas nakakatakot, kilala ko ang tunog ng yabag, pareho sa lakad ng tatay ko, mabigat ang hakbang. Medyo hinihila ang kanang paa. Ganoon siya maglakad simula nang maaksidente siya noong nabubuhay pa. Kinabukasan, hindi na ako nakatiis. Kinausap ko si Lila, "Ate," sabi niya, "nanginginig ang boses, naririnig mo rin ba?" Yung umuwi tuwing alas 3. Nanlamig ang buong katawan ko, ibig sabihin, hindi lang ako, sinabi rin niya na minsan, may naririnig siyang umupo sa paboritong upuan ng tatay sa sala. Minsan daw, parang may bumubulong, pero hindi niya maintindihan ang sinasabi. Nagpasya kaming huwag munang sabihin sa nanay namin. Baka masaktan lang siya. Baka isipin niyang hinahanap lang namin si tatay. Pero isang gabi, nagbago ang lahat. Alas 2:30 pa lang, gising na ako. Ramdam ko na may darating. Mabigat ang hangin. Tahimik ang buong bahay. Parang humihina kasama ko. Pagpatak ng alas 3, bumukas din pinto, mas malakas kaysa dati. May pumasok. Hindi na maingat. Diretso ang lakad papunta sa loob ng bahay, at saka, tumigil ito sa tapat ng kwarto ko, narinig ko ang paghinga. Mabagal. Malalim, parang pagod. May anino sa ilalim ng pinto. Bigla, may kumalabit sa doorknob. Hindi ko mapigilan ang sigaw ko, sabay-sabay kaming nagising. Tumakbo ang nanay ko palabas ng kwarto, hawak ang rosaryo. "Sinong nariyan?" Sigaw niya, walang sumagot, pero narinig namin ang isang boses, pamilyar. "Buksan niyo." Pagod na ako. Napahagulhol ang nanay ko, "Tatay." Mahina niyang tawag, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng sala, walang tao, pero ang upuan ng tatay ko. Umiindayog, parang may kakaupo lang, at sa sahig, may putik na bakas ng paa. Papasok. Pero walang palabas. Kinabukasan, nagpunta kami sa isang matandang albularyo sa kabilang baryo. Pagkatapos naming ikwento ang lahat, napabuntong hininga siya. Hindi siya umuwi, sabi niya, naiwan siya. Paliwanag niya, may mga kaluluwang hindi agad nakakatawid. Bumabalik sila sa lugar kung saan sila huling nakaramdam ng tahanan. Alas 3 raw ang oras kung kailan manipis ang pagitan ng mundo ng buhay at patay. May hinihintay pa siya, dagdag ng matanda. May hindi siya nasabi. Kinagabihan, naghanda kami. Kandila, dasal, at lakas ng loob, eksaktong alas 3, bumukas ulit ang pinto, pero mayon, nagsalita ang nanay ko. "Kung ikaw man yan, sabihin mo na. Palalayain ka namin." Tahimik ang bahay,
Tapos, isang mahinang tinig. Pasensya na. Hindi ako nakapagpaalam. Umiyak ang nanay ko. Tinawag niya ang pangalan ng tatay ko, paulit-ulit, hanggang sa unti-unting nawala ang lamig sa paligid. Simula noon, hindi na bumukas ang pinto tuwing 3:00. Pero minsan, kapag madaling araw, may naririnig pa rin akong yabag sa labas ng bahay. Hindi na pumapasok, parang may dumadalaw na lang, para siguraduhin nakauwi na kami, kahit siya, hindi na.